Hello programmers, welcome back to our Java programming tutorial series. In this video, i-demonstrate ko ang tungkol sa Java file handling gamit ang NetBeans. So, di ba walang notebook yung computer natin, pero kaya nitong mag-save ng iba't ibang information sa files. If we want our computer to remember something or if we want our applications to remember something tulad ng mga high score, user settings, or activity logs, kailangan nating magsulat ng code para i-save ang mga ito. That's where the file handling comes in. Okay? So, yung discussion flow natin is to understand basic file operations in Java and learn how to read and write files using file writer and file reader, and of course, learning efficient way of file handling with buffered writer and buffered reader. So, simulan na natin. Ano nga ba ang file handling? Ang file handling ay isang proseso ng pagbabasa at pagsusulat ng mga files. Ginagamit ito para makapag-imbak ng mga data ng permanente. Okay? So, yung mga data na yun, unlike saving or unlike storing data na sa loob ng array list, is gagamitan natin siya ng file handling para makapag-save tayo ng mga data na yun ng permanently. Okay, so commons in applications is like saving user input. Okay, halimbawa, may hinihingi kang input na galing sa user. Okay, and then you want to retrieve that input later on. Okay, so natin i-save yung input na yon using file handling. And of course, logging the system. Okay, yung paglalag ng mga system para ma-monitor natin ang takbo or mga important activities ng ating application, para ma-monitor natin, ma-debug natin yung mga problema, and of course, to troubleshoot sa mga issues na na-encounter during sa paggamit ng isang application. Okay, so, pwede nating i-save ang mga yon, yung mga issues. Okay, so, yun ang purpose ng file handling. Okay? So, yung tools na gagamitin natin ay yung mga classes lang, no, na nasa loob ng java.io na package. Yun ay file writer, file reader, buffered writer, and buffered reader. So, pag-aaralan natin tong apat na class, no, yung file writer and file reader is sila yung magka-partner, no. Kung mag-create ka ng file writer yung gamitin, at kung magbabasa ka ng file reader yung gagamitin. And ganon din yung buffered writer, buffered reader. Okay, so may pagkakaiba tong dalawa. Okay, so explain natin. Unang-una, ang file writer. I-understand natin kung ano ba ang file writer. Ang file writer used to write characters to a file. So, meaning to say, yung pagra-write niya ng text dun sa file na yon is per character. Hindi yung the buong text yung ilalagay niya, no. So, mas matagal siya. It is not applicable for larger files or mga larger datasets kasi mas mabagal siya eh. Kasi character per character yung pagra-write niya. Okay? So, it creates the file if it doesn't exist, and it overwrites existing content unless in append mode. Okay? So, kung hindi niya mahanap yung file na yon, i-create niya. Tapos, if nandyan na yung file nang exist na, i-overwrite niya or papalitan niya yung content dun sa file na yon. So, yun si file writer. So, paano naman siya i-implement doon sa ating sa ating application? Okay, so punta tayo kaagad dun sa ating IDE kung ano mang gagamitin ninyong IDE para sa actual example. Nandito na ako class sa sa NetBeans yung gamit ko, and meron akong class na ginawa na file handling, project, and then I created a main class which dito ako magko-code, no. Alright, so simulan na natin. Sa paggamit ng
file writer and file reader, kung paano siya i-implement is, syempre, magka-class instantiate tayo sa class na yun para magamit natin yung mga behaviors, mga attributes niya entirely or completely, di ba? Ma-access natin yun. Unang-una, syempre, class instantiate tayo, si file writer. Okay? Then, lalagyan natin siya ng pangalan or identifier. So, writer na lang yung i-ano natin. Identifier is equal to new file writer. Okay, yan. So, class, nag-error to, nag-indicate siya na may red line na error kasi kailangan natin siyang i-import. Kasi nga sabi ko nga kanina na nasa loob ng java.io ang class na to. So, para magamit siya, we need to import that class. So, ayan. Ganyan lang. Alright? And, pagkatapos siya ng class, may missing na parameter. Kasi, of course, inside of this parenthesis, ayan, lakihan ko. Sa loob ng parenthesis na to, mayroon tayong file, no, na i-create niya. Kasi nga, eto, it tries to create a file. Okay, so dito, naka-string, kasi string naman, talaga, yung pangalan ng file na i-create niya. Okay? So, yung pangalan, example.text. So, don't forget class to add the extension or what type of that file that you want to create. So, this time, .text yung i-create natin. Yung .text na yan, yun yung na-review natin sa mga Notepad++ or Notepad, di ba? Yung mga ganun. Okay? So, yun yan. And, error pa to kasi it needs to, if you click it here, sinasabi niya na add throws clause for java.io exception. Okay, so nagsasuggest siya na kailangan nitong i-enclose sa try catch. Yan. Yan. Tapos, etong catch block class, papalitan natin yung error, type of error niya kasi dahil file handling to, sa IO exception tayo. Ayan, IO exception. So, si IO exception is kailangan natin siyang i-import. Okay. Ayan, dito. So, now, if there's something wrong with your file na kinikreate mo, not that you want to create, ito yung mag-e-execute, yung nasa ano natin, sa print natin. Tapos dyan, now, we have the object of writer. Ready na tayong lagyan ng content yung example.text. Okay? So, how to add content of this file? Simple lang, tawagin natin si writer. Writer, si file writer ay may mga method siya class to append, no? To append or to add text content to that file or to write, 'di ba? So, write muna tayo, ayan. So, yung ano na to, method ng file writer na si write method is, yung nasa loob niyan is always a string. Okay, so, kailangan natin siyang i-enclose with double quote. So, let's say, meron siyang text na hello, programmers. Na, ano, yan. Pagkatapos yung class is, huwag nating kalimutan na mag-close, no? Ng ating file writer. Tawagin natin yung close method niya. Ibig sabihin lang nito na sinasabi niya, inuutusan niya yung computer na I'm done with this file. So, close this action, 'di ba? Completely. Kasi tapos na ako. Alright? It's the best practice to close after writing or reading the file after saving. Okay? So, kailangan nating mag-writer.close.
No, this is the best practice after writing to save the file completely at para ma-avoid ang mga future issues na mangyayari or na pwedeng mangyari, no, dito sa pag-create ng file at pag-save ng file. Okay, so, ayan ang class and, well, run the program. So, i-run natin yung program natin, walang nangyayari, di ba, sa output. Kasi nga, hindi naman tayo nagpapa-output ng, saka lang naman siya mag-output ng file not found if mayroon issue nangyayari. So, meaning to say, dito sa, natin, sa console natin, meaning successful yung pagra-write niya ng file. Kasi, hindi siya pumunta dun sa catch block. Alright, so let's check if there's an example that text na file na nandoon sa loob ng ating project. So, ayan. Dito na class, no? Nasa loob ako ng project. So, you can see here, nasa djava.file handling ako. And then dito, if we print out the project na akong gihimo is naa siya sa d/java/file handling. Okay, so, dito na nga, ito na nga siya. Meron siyang example dito na file. And then, i-double click natin para ma-view natin yung content. And voila, meron na nga siya. Meron na siyang content. Okay? So, i-delete ko to class, i-delete ko siya. Tingnan natin talaga if, para makita nyo talaga. To see is to believe ba, diba? So, now, ayan. Andyan nga siya, no? Hello, programmers, yung laman niya. Okay? So, now, ngayon class, if we want to or if you want to add another line of text, add lang kayo dito ng writer.write. Again. And then, so, ganyan. Okay, so, run natin again yung file. We know that kanina yung laman is hello programmers pa, and then now, run na natin, and we'll check again. Ayan. Hello programmers, I love Java, and so are you? So, ayan, nadugtong na yung isang inad ko dito. Okay? Diba? So, if you want to reflect this line na nasa next line, halimbawa, eto, kung gusto mo na nandito siya sa baba, diba, ganyan. Kung gusto mo na nandito siya sa baba, lang natin yung /n dito. Okay? Yung /n meaning next line niya, ipiprint yung I love Java and so are you. So, run. Ulit. Ayan, ito yung example and yan. So, ayan na class, no, na meaning yung /n is nagwo-work siya, no, na piniprint niya sa kasunod na linya. Okay? So, kung mag-a-add ka pa talaga, marami kang i-add, ganituhin nyo lang, writer.write lang tayo. Ganyan. Okay? Tapos, /n tayo, ganyan. Para sa next line siya, mag-print. Okay? So, close natin, and run. Open, and ayan. Okay? So, hello programmers, I love Java, and so are you? I want to learn more. Okay? So, ganun lang class ang pagra-write or pag-create ng file. No? Pag-create ng file, tong line na to, it tries to create a file. Okay? Kung tapos nilalagyan niya ng content, no, 1, 2, 3 lines. Okay? And then, i-close natin every time, no, after writing and then saving, i-close natin yung file writer. Alright, so that's all for file writer. So si file writer again is used to create a file. So if you want to explore more about this class, file writer, marami siyang actually method, no? You can write, you can append text to the file, and marami pang iba. Okay, so now let's move on to our next topic, which is reading the file. If we are done creating the file, now we have to read
it, right? So, using file reader na class. Okay, so let's go back to our presentation. So, punta tayo sa file reader. Si file reader naman class is to read character from a file one by one. It is slower for larger files. Again, si file writer is to write character doon sa file. Si file reader naman is to read character from a file. So, they are not applicable for larger files. Magamit natin yung mga behavior na we need to class instantiate. So, by class instantiation, we can create an object of that class. So, now we will create an object name is equal to new file reader. And like kanina sa file writer class, we need to import its the class itself na nasa loob ng java.io kasi yun na nga para magamit natin siya. So dito sa file na yan, ang babasahin niyang file is yung pangalan is ganito, example.txt. And again, may error siya kasi sinasabi niya na we need to enclose this inside the try catch block. Ganyan. Tapos, IO exception again. Kasi yung IO exception class para sa mga file handling na errors, no? Import natin si yan. Tapos magpa-return tayo ng message kasi what if hindi niya nakita yung file na yon na ang pangalan is example.txt. I-return niya yung friendly message or error message to let the user know na hindi niya nakita yung file. So, we'll return a message file not found. Okay, so now, we're ready to read kasi may reader na tayo. Okay, so, reader. To read a file, kailangan natin, kasi nga, di ba, yung babasahin niya daw is character lang, one by one, no? Isang character. Kahit ang daming nilagay mo dyang alphabets or sets of sentence or paragraphs na nasa loob ng file na yan, still, babasahin niya yan by character. Kasama niyo yung spaces. Syempre, kasi si space is also a character. Okay, so, dito, meron tayong object na reader. So, kailangan natin int reader is equal to gagamitin natin ang object na reader. Ay, no. Reader. It's not reader. Character pala to. Int character reader dot read. So, yung nasa loob nito class, tingnan natin. I-print natin to para makita nyo. May papakita lang ko sa inyo. May gusto akong i-share sa inyo na additional knowledge na lang din. Okay, no? So, yung una, it tries to read a file na ang pangalan, example.txt. Yung next na line of code is nag-initial ako ng variable, ang pangalan is character, integer yung data type niya, and yung value niya is yung character na galing dito sa file na to. Okay, so we print natin si character. Tingnan natin kung ano yung output niya. So, as you can see here, class, sa console natin, is nakalagay dito, yung nagre-reflect dito is 72 na numero. Okay? So, if magse-search ka sa online, search tayo ng Unicode characters symbols. Okay? Tingnan natin yung mga simbolo. Ayan. Ano ba yung 72 dito? Ayan. Ang 72 na
numero is for alphabet capitalized H. Yan siya. So, di ba yung unang letter na nasa file na yon is letter H. So, meaning, yung code natin, class, it's working properly, but it needs to convert that integer into an alphabet or character, no? Kasi class, si reader.read, yung return nito is a Unicode character, Unicode numbers ng isang character. Halimbawa, CH. Yung CH, yung Unicode niya is 72. Diba? So, makikita niyo dito class, i-check ninyo yung mga sets of Unicode characters, no? And then, since na ang return ng reader.read method na to is a Unicode characters, is kailangan natin siyang i-transform into or i-convert into a character. So, di ba si character, alam niyo ba yung, if you can remember the data type, yung isa dun sa data type is ang character, yung car. So, kailangan natin siyang i-convert, car, i-cast natin yung data into car. So, from integer, gagawin niyang character. Okay, so, run your program. So, ayan. So, ayan class, na-transform na from 72 kanina is, sa console natin is letter H na. Okay, so, meaning tama yung code natin. Now, ngayon is, hindi niya binasa lahat. Isa lang yung binasa niya, di ba? Si letter H lang. Now we want to display all the text into the console. So, dapat magre-reflect dito sa console yung kabuuang text na nandito sa example.txt file. Okay, so paano yun? Kailangan natin gamitan ng while loop ang ating code. So, di ba si while loop is to execute instructions repeatedly. So, kailangan natin gumamit ng while loop. So, yung structure ng while loop natin sa Java is ganito. While keyword and then sa loob niyan is yung conditions natin. Okay, so dito si character. Si character yung gawin nating condition. Si character, if si character, while ang character is not equal to -1, kasi class, if you will check here, tingnan natin dito, walang -1 dito sa ating mga Unicode characters. Ayan, di ba? 33, 34, and so on, 81, hanggang sa, anong numero? Ayan, 255. Ba? So while si character daw is not equal to -1, it will read another character na nasa loob ng dito. Meaning to say that if tapos nang basahin yung H, pupunta siya sa next character, si E na naman yung basahin niya. And then after reading the E, babasahin na naman yan yung next character, si letter L, and then so on, hanggang sa matapos siya dito, hanggang sa pinaka-last na content sa file na to. Okay, so ang gagawin natin is, ipiprint natin kaagad yung karakter na nakuha niya. Diba? So, kanina, ito pala, ito. Ito yung lalagay natin. And, ano natin, i-close natin. Kailangan yung close natin nasa labas ng loop kasi nga, saka lang natin siya i-close kapag katapos na niyang basahin lahat ng mga character sa loob ng file na yun. Okay, so, ayan, reader.close outside sa while loop after. Okay, so dito naman, i-run na natin. So, as you can see here, class, ayan, nag-infinite loop na yung ating program. And then, it keeps printing letter H, 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 and H. Meaning to say that may kulang sa code natin which is updating the value of our variable na si character. Eto, kailangan natin itong siyang i-update every looping. So, dito lang sa baba, si character, i-update natin siya again. So, sa next, i-point natin siya sa next na character. Yan.
Now run our file. Ayan, class. Nakita nyo ba? No? Pinrint niya yung HELLO, PRO, ayan, ganyan, no? Bawat line sa console natin, isang character yung na-print niya, kasama pa yung space dyan. 'Di ba? So, now, what if pala na dapat ganito din yung display? Kasi pangit naman kapag ganito yung display natin, 'di ba? So, hinihimay-himay lang natin yung code natin, class, para mas maintindihan ninyo. So, kailangan nating gawin na kasunod natin gawin is to tawag dito, kailangan na ganito yung format ng ating output sa console. So, simple lang yan, class. Instead of using println, we will use print. 'Di ba? So, now, ayan. So, eto na yun. 'Di ba? Kung magbutang taglain, dani another text na, ayan. No, nag-add ko ha. Okay, manual na ako add. Okay, so run na to ang atong outro. So, di ba? Hello programmers, I love Java, and so are you? I want to learn more. Yan, Yori. Okay, so lahat ng text na nasa loob ng file na to, na dinefine niya, ayan, okay, is babasahin niya. Although hindi natin nakikita, class, yung execution ng program kung ilang minuto siya natapos, no? But I am telling you, kapag larger files na, mas matagalan siyang display or magbasa ng file. Okay? So, what if ang file na yun is na ay 100 ka paragraphs? Diba? So, mas matagal niyang basahin. Okay? So, ito yung pinaka-basic. Yung file reader and file writer natin is pwede natin gamitin to save configuration files. Yun yung mga settings natin na may, halimbawa, hostname, username, and password sa ating application. Yung mga default na yun. Okay? So, pwede lang mga ganun. Kasi, kaunti lang naman yung laman. Alright? And, I guess that's all for file reader. Ano pa, what else? I think, yun na yun. So, what if pala, class, nagkamali ng sulat dito sa file name? Example, ang pangalan ng file. Tapos dito is nalagay natin is ganyan. Diba? Now, run na to ang code. Tingnan nyo dito, ang nag-execute is yung text na dinefine natin sa loob ng, dinefine ko sa loob ng catch block na file not found. So, ang important, the most important, class, if you are handling this kind of program na yung application mo is merong file handling, like for example, reading and writing files, kailangan natin gumamit ng try catch block. Okay? Para ma-handle natin yung mga iba't ibang issues na ma-encounter during the runtime sa program. Alright? So, that's all for file writer and file reader. So, let's move on to buffered writer and buffered reader. Si buffered writer, class, pareha lang siya kay file writer na ginagamit or used to buffer input. It writes text more efficiently by reducing disk access. So, mas mabilis siyang write ng files. Kasi text yung nira-write nyo, no? Line per line. Okay? So, how to write a file using buffered reader? Let's go to our NetBeans for actual example. Erase na natin to. Now, class, this time, we will use buffered reader and buffered writer. Si buffered reader naman, ano ko lang yung definitions niya. Si buffered reader used to buffer output. Kung si buffered writer used to buffer input, si buffered reader used to buffer output. It reads text efficiently line by line. Okay, so hindi siya character per character by character. It's line by line. Okay, so ito sa NetBeans and here. Class instantiation again. Kasi
buffered writer. Lagyan natin siya ng identification or identifier, which is writer. Is equal to new buffered. Ngayon, class, si buffered writer is, kailangan pa din siyang, yung file, kailangan pa din siyang i-wrap ng file using yung file writer class. So, dito, maglalagay tayo ng file writer class. Saka natin ilagay yung pangalan ng document. Okay, so let's say we have file.txt. So, pagkatapos yung class, import tayo. Then, ito, si file writer, i-ano din natin, import. Pagkatapos yung class is error na naman siya. Still error. It's because it wants to, ayan, unreported exception, IO exception must be caught or declared to be thrown. So, sinasuggest niya na kailangan natin isulod or i-enclose sa loob ng try-catch block para if there's something issues na mangyayari during creating the file or writing the file, na ay ma-handle niya yung exception na yun. Okay? So, yan. So, yan. That's it, class, no? And, ready na tang write ng file. Okay? So, gamitin natin yung object na writer dot. Ay, write pala. Sorry. Yan. So, yung i-write natin, this is an example. Yan. And we will close. Diba? Sabi ko nga, kailangan nating mag-close or i-close natin. Ayan. And then dito, run. Okay, so run natin, check natin dito sa ating if, ayan, meron na yung na-add na dito sa loob ng ating project, yung buffered dash file. So, i-open natin. Yung laman niya is, this is an example of file handling using buffered reader. It means to say that our code is working properly. Okay, so the same lang din if we want to add another lines of, ayan, lalagyan lang natin ng /n. Diba? So, run. Ayan. Another line. Diba? So, kung gusto pa natin mag-add ng ng another text, /n lang talaga. Ayan, di ba? So, that's all, class, for buffered writer. Now,
babasahin natin yung file na to and then ilalagay natin sa output. Same kanina sa file writer. So, para makita nyo kung paano mag-read ng file gamit ang buffered writer. Okay, so, di ko na to siya i-erase. Ayoko nang i-erase yan. Dito na tayo. So, mag-try catch block tayo again. Agad. And then, tatawagin natin yung buffered reader. Lalagyan natin siya ng pangalan na si reader is equal to new. Kung si file writer is, kung si buffered writer is nakarap siya sa file writer, si buffered reader naman nakarap siya sa file reader class. Ayan. Yung babasahin niya, ang pangalan is, make sure that sakto yung name ng file. And then after that, i-import lang natin to si file. Okay, so kailangan nating i-import ang buffered reader, buffered writer, file reader, and file writer also as the IO exception. And so, pwede naman class, kasi nasa loob sila lahat ng IO. Pwede naman, kasi nasa loob sila lahat ng java.io. Yung i-import natin, gagamitan natin ng, asterisk, meaning all class na nasa loob ng java.io package, i-import niya sa, sa project na to. Okay, so, now, balik tayo dito sa buffered reader. Si reader is, sabi kanina sa description, is used to read a file line by line. Okay, so, meaning to say, yung babasahin niya, yung una na linya, kasunod, pangalawang linya, hanggang sa pinaka-last na line of text na nasa loob ng file na yun. Okay, so, meaning to say that we need to store the, each line. So, gawa tayo ng line na variable is equal to, gamitin natin yung object na reader dot read line. So, after that class, ayan, i-print natin. Para same kanina na nakikita natin. Ayan, print natin si line. Dito, lagyan lang natin ng file not found. Okay? Tapos, IO exception. Alright, so run a program. Ayan. This is an example of file handling using buffered writer. So, isang linya lang yung nakalagay sa output. Pero yung nasa loob ng ating file, 3 lines. Yung binasa niya is isang linya lang. Meaning Ana, is we need to create a loop or while loop again. Si line ang natin, condition kung si line is not equal to null, kung wala'y sulod, na kahit na si line, kung may laman, si line, hindi siya equal to null, it will print that line. Pag humanyag print again, tingnan natin, run. Run muna natin to. Ayan. So, yung palagi niya nirarun is, this is an example, paulit ng paulit-ulit. Okay, diba? So, meaning, meron tayong kulang. Again, doon is, kailangan natin i-update yung value ni line dito sa loob ng loop. So, line is equal to, yan. Meaning, pagkatapos niyang i-print yung unang linya, kukunin niya yung next line, i-store niya sa line. Diba? So, run. So, ayun na class, this is an example and another line and the third line. So, kung ano yung itsura na nasa loob ng file na yon na dinefine sa loob nito, ng buffered reader, is yun yung babasahin niya. Okay. Mag-add ako ng manually. Kahit na ano. Yan, di ba? Yan. Run natin ulit. Ano nangyayari? Wait. Save muna. Oh, where is it? Yeah.
Wait lang. Na-overwrite pala siya dito. I-comment ko muna 'to or alisin. Kasi na ano siya, eh. So, lagyan natin ng mga iba't ibang text. Ayan. Close natin and ayan ha, yung code natin is yung buffered reader lang, to read that file lang. So, ayan na. So, ayun, kung ano yung nasa loob ng file na yun, babasahin niya lahat yun. Okay? So, that's all class for creating or writing a file using file writer and buffered writer and reading from file using file reader and buffered reader. So, kung hindi naman masyadong madaming laman yung nasa loob ng file na yun, is gumamit na lang kayo ng file writer and file reader. But, if it involves in paragraphs or tawag yan, synthesis or documents or files na madaming text, is gumamit na lang tayo ng buffered writer and buffered reader. Alright? So, paano naman pala if we have a UI? Okay? So, kung may UI, kasi console lang yung in-example natin dito ngayon, we will create an example using UI. Okay? So, erase natin to class. Okay na to? I will create an example with user interface. Yung may hihingiin tayong input galing sa user, tapos yun yung isi-save natin sa file na yun. Alright? So, i-delete ko muna itong mga files dito. Ayan. And, dito class, sa main ko, meron na akong ginawang frame. No? Frame na to na may text field. Dalawang text field actually. So, we will create a configuration settings. Tapos, i-save natin yung config settings na yun sa loob ng ating project dito, no? So, as you can see here, check natin, walang config file dito. Okay, wala. So, we will create one. So, using user interface. So, si user yung maglalagay ng username and password, and then, pag-click sa button na create file, it will create a file. Alright? So, balik tayo sa ating, sa source code natin. Ito. So, ito ha. Kung saan tayo maglalagay ng code, doon, syempre, sa magti-trigger ng action. So, yung button na yun. Kasi siya yung iti-trigger ng user para mag-perform ng action. Okay? So, dito sa ginawa ko, gumawa ako ng button na create file button para pag-click ni user dyan sa button na yan, it will write a file. It will get the text input from this text fields, and then it will store it inside the project using file handling. Okay? So, this time, we will use it. You will use buffered reader and buffered writer. Okay, so, double-click lang sa button nga kung ano yung mag-perform na action. So, yung unang-una is, the first thing to do is, kailangan natin kunin yung mga user input. So, make sure that you know the names or this text field. No? Kailangan literal yung mga variable names na nilagay nyo dito. Like for example, para sa username, this text field is pinangalan kong text username. Ito naman text password. Okay, so ito naman pinangalan kong button create. Ito naman klase na nandito, this is a text area. So makikita niyo yung component na text area dito sa may gilid ng ating palette. I-drag and drop nyo lang dito sa user interface. Nandito si text area, ayan. Nasa swing controls, text area. Si text area, by the way, used to handle multiple lines of text. Si text field naman is, ang kaya niyang lang, one line lang na siya, no? It's just for one line. But, yung text area, pang multiple lines. Kaya niyang i-display ang mga multiple lines of text.
Okay? So, now, punta tayo sa source code. Since na yung button create is yun yung magti-trigger ng action, dito tayo magko-code sa loob. Okay? So, unang-una kukunin natin yung value, username. Lagyan natin ang variable na username is equal to, kunin natin yung value ng text field na text username that get text. And then, for password naman, ganun lang din yung process. Ayan. Pagkatapos yung class is, pagkatapos natin kunin yung mga value, mag-create na tayo ng code para mag-write ng file. Okay? So, gamit si buffered writer. Yung babasahin, ang i-store natin na pangalan pala is, ano ba, config.text. Then, i-write na natin. Unang-una, gagamitin natin yung writer object that i-write natin, halimbawa, may lalagay tayong header dun sa ano natin or title. Okay, so, let's say, ayan. And, error yung file writer kasi kailangan siya ng ano. Yan natin class, that asterisk na. Yan. Dito, IO exception. Tapos, okay, so, after this, i-close na natin, writer.close. Kasi yun lang naman yung isi-save natin, ilang inputs yun, username and password. Okay? So, this is it, class. We're done of writing a file and then kinuha natin yung input si user, bale yung maglalagay ng mga values. Okay, so let's run our code. Check natin yung project if mayroong config.text dito, wala. Okay, as you can see here, wala, no? So, dito tayo. Write tayo ng kahit na ano dito. Ayan. Tapos, pag-click sa button, tingnan natin dito. Ayan. So, kasi your class, nandito na yung config.text. Tingnan natin kung may laman nga ba talaga siya. And meron ngang laman. Configuration settings, username, and nagkadugtong-dugtong ang bawat data. So, kailangan natin siyang i-modify. Let's go back to our NetBeans and ganun na naman yung class. Trial and error lang tayo. So, mag-a-add lang tayo ng /n dito. Trial and error lang tayo para ma-perfect natin yung application natin. So, ganun lang naman yun. So, close our application. And then, let's run the application again. So, username. Create. And let's check. So, ayan na. Class configuration settings and nag-reflect dito yung input ni user. Okay, class? So, this is how
we create a file using buffered writer with graphical user interface. Okay? Now, how to read that file? Tapos, i-display natin dito sa button na to. Now, we want to pag-click sa button na to, yung flow natin, pag-click sa button na to, mag-create siya as well as i-display niya dito sa text area yung kinreate niya. Okay? Yung laman nito, i-display dito sa text area na to. Okay, so, and then we will also return a friendly message na na-create na yung file. Alright? So, using JOption pane. So, let's go back to our source code and let's add another implementation or functionalities for our reading the file. Oh, nangyayari. Ano ba pangalan ng text area natin? Dito. Papalitan natin ng text output. Okay. So, text output na text area, tatawagin natin, isi-set natin yung text niya, yung laman is yung laman ng variable na to. Alright? So, let's run our program. And then, create a file, and then, yun na nga, no? Lumabas yung configuration settings, tapos check natin yung sa loob, 3 lines ang nandito, but yung in-execute niya, or I mean, dinisplay niya dito sa text area is isa lang. Kasi, hindi natin na gamitan ng kailangan natin, kailangan tayong gumawa, parang i-collect natin yung mga linya na nandun sa ating file na to, i-collect natin by using the string builder. Itong si string builder na class used to create paragraphs or longer text, no? Kasi i-append niya yung mga text na ina-append mo, okay? Ina-add mo dito. So, ganito yung structure ng string builder. Walang iba, okay? So, iwa-while loop natin kasi iko-kolekta nga natin di ba? So, while line is not equal to null, si string builder na to is i-update natin, iko-collect natin. Dot append. Tapos, update natin si line. Then, sa labas ng while loop is, i-close natin yung reader. And, that's it. Well, after that class, instead of yung laman ng ating text output is si line, ang ilalagay na natin dito na value is from the string builder. Yan. Now, it's error kasi nga si string builder is not a string. Totally string. It's not a string. So, we need to cast this
into string. So, gamitan lang natin that to string. Ayan. So, close our program kay nag-run ng gani-ganiha, and then we will run it again to see if our code is working properly and if it's right. So, um, create a file, and ayan. Oops, class. Nag-reflect siya, no configuration settings, nakalagay username, Janine Pass, and then password. But, nasa isang line siya. Meaning to say, dito sa ano natin, string builder, after appending, we can add something like next line, every end of the line. Para yung sunod na line is doon niya i-append sa baba. Okay, so, kahit yung itsura ng ano natin, ng nasa loob ng file na yon is ganito, pero dito, hindi siya mag-reflect. Kasi nga, binasa mo na siya eh. No? Tapos si text area kasi, hindi siya katulad ng output natin na automatically if there's a next line here, mag-next line po siya sa output. No. Si text area is iba. Okay, so we want to write a command na siya yung next line. So, create a file, and yan, pala. So, ayan na class, this is it. The result of the code. So, as lagi kong sinasabi na yung code natin is hindi agad-agad na perfect. Siyempre, kailangan natin i-run, test, no? Magte-test tayo hanggang sa makuha natin yung mga required na mga outputs, 'di ba? So, ayan na class, no? So, ganito lang. What if pala nagkamali ng, ayan, file name, no? Lahi yang file name nga gi-retrieve, 'di ba? So, as you can see here, ang nandito is config lang. Okay? But dito is na mayroong na-add na mga letters. Okay? So, run na to ang program ha para kabalo mo makabaluta unsay result ana. So, you can see here class, wala ring nangyari sa output. Check natin dito. Yung configuration settings natin, na-save siya, but hindi nag-display sa text area. Bakit? Kasi, mali na dito, tapos yung nakalagay dito, exception E. So, lagyan natin ng error, no? File not found. Ayan. Check natin yung file. Ayan. Configuration settings, URI and pass. Na-save siya, but ang nangyari is, ayan. O, di ba? File not found. File not found. Kasi hindi niya makita yung config rgff. Okay, so careful tayo sa mga pag-retrieve or pagbasa ng mga files, no? Dapat yung file name is yun na yun. Okay? So, may isa pa akong ipapakita sa inyo, class. Dito, yung pag-create ng file, di ba yung may file name dito? If we want to store this file in the specific location inside of our computer, of course, halimbawa, instead of sa sulod ng project, kasi yung format na to, no, nakalagay dito yung file name na nasa close and open parenthesis ni file writer, itong
text na nasa loob dito is file name lang yan. And then, it points out that it will store this file inside sa project. No? Kasi walang specific location na naka-add. What if ilagay natin siya sa, halimbawa, dito sa D. And then, dito natin siya ilagay. No? Sa D lang siya. Ayan, D. No, drive D. Dito natin siya ilagay outside. Hindi sa loob ng project, no? Ang kailangan natin gawin is dito. Mag-add lang tayo ng drive D, colon, and slash. Ayan. Run the program. Wait lang. Run natin yung program. Tingnan nyo, class. Yung input ko is AMI and then yung password is password. But yung nandito sa text area natin is Yuri and pass pa din. Kasi yung reader natin, doon pa siya nag-point sa file na nasa loob ng ating project, no? Ayan, config.text. But, tingnan natin si, sa Java. Balik tayo doon. Java, file handling. Ayan, nandito, no? Sa loob ng project natin, si config.text. Ito yung laman. Okay? But, ang kinreate natin na file is outside sa project na to. Nasa loob ng drive D. And ito yun. I-open natin siya. Yan. I-open natin. Ang laman niya is AMI password. Whereas, ang galing dun sa loob ng ating project is Yuri and pass. Yung bago nating sinave is AMI and password. So, meaning to say that nag-work yung pag-save natin dun sa specific na file, no, nasa drive D. And then, but yung ni-retrieve natin na file is mali. So, kailangan din natin maglagay dyan ng specific location, slash. Saan na yun? Okay, class, ayan lang. Na specific location, slash, file name. Okay, ayan. Diba? So, run ang atong program ulit. So, ayan na, class. No, tama na. Okay? So, that's all how to write and read a file. Kung specific location, lagyan natin ng specific location. Okay? What if drive D tapos may folder pa na nasa loob ng ganyan? Or kahit anong folder name dyan. So, pwede yan, no? Diba? In drive D, sa folder na Java, dun mo ilagay yung config.txt na file. So, ganun lang yun, class. So, that's all for writing a file and reading from a file using file writer, file reader, and buffered writer and buffered reader with graphical user interface. So, I guess that's all, class, and have fun coding, everyone. Bye.